So yun, magandang buhay sa atin lahat mga idol. Itong ituturo ko sa inyo ngayon ay isang puno ng Podocarpus. At ngayon ay 21 weeks na siya. So meron ako mga ginawa sa puno na to na mamaya ipapakita ko sa inyo. Pero bago ko sa inyo ipakita to, panoorin muna natin kung paano ko siya tinanim last year. Nakapost yun doon sa aking page ng Art Bonsai 101. So ito siya mga idol. Tanim na natin si Podo. Bali nagbutas tayo ng 5. Ayan, ganyan kalaki ako magbutas sa training pot. Tapos naglagay ako ng anchor para kung magalaw man siya, di ba sa mapuputo lang hair roots niya. Gamit tayo ng pangilalim, pumice, gamais. Gamit tayo ng river sand, tsaka akadama mix. Ito lang ang nilalagyan ng mga sealant o gamot na tinatawag natin na pamahid sa mga sugat. Pero yung mga sugat sa ilalim, hindi dapat nilalagyan to ng gamot. Kasi baka mamaya, hindi na to magkaroon ng shoot ng hair roots niya. Kaya ito lang ang nilalagyan, yung ilalim hindi nilalagyan ng gamot. Bago tayo mag-anchor, diligin muna natin para lumapat yung lupa at maganda maging anchor natin. Cut paste para sa sugat. So base dun sa napanood nyo na pinost ko nung 21 weeks ang nakalipas, so gumamit tayo dyan ng akadama and then river sand. Then wala tayong binibigay na fertilizer na kahit anong fertilizer sa puno na to, kundi tubig lang ang ginagamit natin na pambuhay sa kanya. Dahil sinasabi ko lagi na ang puno from material, may sariling lakas yan. Then makikita nyo naman yan, nahihina yan. So pagka yan ay nakita nyo humina, ibig sabihin nun, doon na tayo pwede magbigay ng fertilizer. Or after 1 year sa puno, bago tayo magbigay ng fertilizer. Para sa ganon, hindi mahirapan yung puno o magsunog ng ugat. Kasi hindi pa fully develop yung mismong hair roots na kumakain, papaakyat sa mga buhay na sanga. Si Podo, lahat ng evergreen hindi natin pwedeng tanggalan ng dahon dahil dapat whole year na meron siyang dahon, kagaya ng Chinensis juniper, black pine, Podo. So sila yung mga hindi pwedeng tanggalan ng dahon. Kinakailangan meron tayong natitirang dahon. Once na bumili tayo ng Yamadori mats, kinakailangan meron tayong dahon. So kagaya nito, nung binili ko tong puno na to, may mga shoots yan na mga ganyang kaikli na nandyan sa katawan. So kagaya nito, ito ay patubo na niya, yung mahaba na yan. So kung napansin nyo doon sa reels ko, masyadong mga sanga. So ibig sabihin ito ay buhay na. Pero hindi pwedeng galawin. So base sa napag-aralan namin, meron kaming podo na ni-layout. Ang edad niya is 1 year up. Pagka-layout namin, after 1 week, namatay yung puno. So ganun kasela ng Podocarpus. At least 2 years up bago natin i-workshop ang Podocarpus. And then, pag nag-layout tayo, kinakailangan hindi masyadong tinatanggal ang dahon. Kagaya nito, pag nag-workshop tayo, ang tinatanggal ko lang dyan, itong nasa ilalim na to, and then yung dahon niya sa taas na yan, ang tinitira ko para magsilbing lakas niya. Dahil pagka tinanggal natin yan, naniningting ang Podocarpus at ang pangit pa sa kanya, hindi nagsushoot ng maayos sa pinakaloob. Ngayon, meron akong ginawa sa kanya. Nung isang araw, nag-grab tayo dito ng imported na variety ng Podocarpus. So yun yung tinatawag na crystal podo. So bakit natin siya ginagrab? Kasi itong costalis na podo natin is mahaba ang dahon na patulis na hindi maganda pagka na-develop. So although kung wala naman yung crystal podo, siguradong ito na yung maganda, di ba? So nga lang, yung kasi yung pampinali na talagang maganda. So tayo, nag-experiment tayo, nag-aaral tayo, pinapabuti pa natin ng husto yung paggagawa ng bonsai at kinakailangan mas maganda syempre, di ba? So papakita ko sa inyo yung mismong crystal podo ng Taiwan. So doon sa nabasa ko, ang crystal podo ng Taiwan is costalis nila to. So ito yung costalis natin at ito yung costalis nila. So tingnan nyo mabuti yung dahon ng crystal podo. Siksik na siksik, di ba? Ayan. Siksik na siksik at ang kagandahan sa kanya micro. So 'di ba ang hinahanap natin sa bonsai is maliit ang dahon para maging proportion ang dahon sa katawan. So ayan yung crystal podo. Kita niyo ayan. Pagka naman may panibago siyang dahon, ayan ang itsura niya.
So, ayan. So maraming tawag dito, hindi lang crystal podo. Meron pa nga rose kung tawagin, rose podo. Dahil yung dahon niya mismo is siksik na punong-puno na akala mo pagka tinignan mo sa taas ay para siyang rose. So dito, nag-wild na to kaya parang medyo hindi siya siksik. Kasi pagka bonsai na to, grabe yung pagkasiksik nung mismong dahon na yan. So yun yung kagandahan sa crystal podo. So dun sa mga nagtatanong, hindi pa ako nagre-release kasi pinaparami ko muna at nagpapalaki pa ako ng katawan. So pagkatapos ito, maglalabas din tayo nito mga idol. Huwag kayong mag-alala, magbebenta tayo nito. So ngayon dun naman sa pagga-grab, ito yung pangalawang pagga-grab ko. Although meron na ako nag-grab na podo sa Ilocos at sa Manila, okay naman, nagawa natin yung pagga-grab. Kaso nga lang, yung estilo na yon, kumbaga, parang ginawa ko yung estilo din sa hibiscus. Problema lang, si hibiscus kasi is talaga naman 100% pagka ginagrab ko, buhay. And then, ang pinagkaiba nila, si hibiscus, makapal ang kanyang balat, ito ay manipis. Ngayon, binago ko yung diskarte dun sa pagsa-side grab. Kasi dun sa nakikita kong gumagawa ng podo sa ibang bansa, sa Taiwan, side grab sila ng side grab. So, madalang silang gumawa ng grab na yung dulo sa dulo. So, madalang sila niyan. So, may mga nakikita ako na ganun ang ginagawa nila and then ginagaya natin. Pero, yung pagsa-side grab nila, syempre, nag-aaral nga tayo para matutunan natin kung paano yung simula ng panibagong pagsa-side grab. Meron tayong nilagay dito na crystal podo, kagaya nito. Ito ay kaya dyan natin nilagay dahil unang-una, masyadong mataas to, mula kasi dito ay tuwid. So, diretso siya. So, ito yung kukunin natin para mag-balance yung 45 degree ng ating primary. So, ayan. Para dito siya pumunta sa part na yan. So, ito kasi kung kukunin natin to, medyo alangan niya pagdating sa 45 degree. Dahil kung mapapansin nyo nga, tuwid to, bigla natin ipo 45. Ang pangit niyang tignan, di ba? So, ito yung mismong kabi ng 45 degree na nakaayon mismo sa primary. So, ayan. So, ito, di lang natin tinatanggal. Once na nabuhay itong isa na to, kakat back na natin yan at dito tayo magpaparamification, mag-multiply sa isa lang na yan. So yun. So ito pa, yung second branches natin, ganun din. So diretso siya, paikliin natin yung primary. So kukunin natin yung part na to. So meron na siyang graph na crystal podo. So yan ngayon, makukuha natin yung tamang 45 degree ng ating primary. Ngayon kung mapapansin nyo mga idol, from Nebari hanggang dun sa taas, so ito yung paghiwalay ng branch and trunk. So ito yung branch and then trunk. Mula dito hanggang dyan, so ito yung trunk. So pagka dinivide natin yan, tingnan nyo mabuti mga idol. So isang dangkal. So pagdating dito, isang dangkal. So ang haba nung taas. So nawala yung tapering, di ba? Kaya ang ginawa natin dito, mula dito hanggang dyan, nag-graph tayo. So ito yung graph. So ibig sabihin, mula dito hanggang dyan lang yan, puputulin natin to para makuha natin yung mismong balance ng trunk. So although mula dito hanggang dyan, malaki pa rin to, walang kaso yan. So ito yung sinasabi kong technique na kinakailangan ma-divide pa natin. Yung mula dito hanggang dyan, nag-graph tayo dito. Ayan, nag-side graph tayo sa part na yan. So dinivide natin yan. Mula dito sa taas, nag-graph natin hanggang dito, sa B na yan, nag-divide tayo. Nag-graph ulit tayo dito para mahati yung hotdog. Diba? So, para mahati yung hotdog, ngayon, okay na siya. So, nagawa natin ang paraan. So, hindi lang yan. Meron din sa likod. Ayun. So, makikita nyo itong isang back branch natin na to. Mula dyan hanggang doon is tuwid. So, nag-graph ulit tayo doon. Ayan. So, nag-side graph ulit tayo dito. So, sabi ko nga pag ito nabuhay, puputulin natin yan, yung part na to at para makuha natin yung mismong tama ng 45 degree ng ating mga primary. So ngayon, doon naman sa podo, kung may makikita kayong podo na may mga sugat, alagaan nyo na yan. Kasi ang podo, yung mismong gitna ng podo, once na tulugan ng tubig yan, nauubos ang gitna niyan. So, ang matigas yung gilid niya. Tapos, hindi applicable sa podo ang may shari kasi malambot, hindi siya hardwood. So yun, sabi ko nga, meron naman podo na galing sa wild, meron siyang gin shari na gawa ng nature.
So taga sa panahon yun, matibay. Pero syempre, aalagaan pa rin natin ang gamot para ma-preserve at hindi masira yung puno, yung mismong patay na puno, di ba? Ngayon kung mapapansin nyo, hindi ko pinakita sa inyo yung pagsa-side graft nito kasi hindi ako nagtuturo ng hindi ko pa nasasucess yung paggagawa. Then, kapag ito ngayon ay nag-success tong lahat na to, sabihin natin 50-50 na lang, 50 na buhay, 50 na matay, ituturo ko na sa inyo kung paano yung pagsa-side graft nitong podocarpus. Kasi iba yung grafting, side graft sa ibang puno compare din sa podocarpus. So yun lang mga idol, i-update ko kayo dito sa puno na to kung yung mangyayari sa kanya at yung mga resulta niya. So para makapag-aral tayo sa puno na to. So panibago na naman na pag-aaral dahil hindi naman ako namumulot ng ibang materyales para lang ibato sa inyo at ituro. So pinipili ko lang yung magandang material para sa ganun matutunan nyo din kung ano man yung ginagawa natin. Salamat at maraming salamat sa inyong suporta. Yun.